Ito, sige. Panoorin natin to. Oh, okay. Kahapon nung na-receive ko yung yung info na mangyayaring gulo bukas, na-stress ako sobra. Hindi ko alam kung paano ko siya ipopost or ipapaliwanag kasi kahit i-post ko siya, hindi naman na siguro. So yung sinasabi niya kasing gulo dito, mga kababayan, ito po yung rally po na gaganapin, na ginanap kahapon. Na which is sinabi naman po natin, nabuti na lang walang gulo nangyari. May gusto mang gulo. Oo, mga DDS. May gusto mang gulo mga DDS. Pero yung the whole rally naman, medyo okay naman. Oo. Titigil pa yung mga magra-rally bukas kasi naka-schedule na yan, matagal na eh. So, naistress ako talaga. Ang ginawa ko, pinadala ko dun sa isa kong friend na vlogger. Sabi ko sa kanya, kapatid ko na bahalang post. Sabi ko sa kanya, takpan mo lang yung pangalan ng ganito, ganyan, para kasi wag mabuking dahil kawawa naman. Sorry. Nagbibigay sila ng informasyon. Tapos mapapaan pa sila, delikado pa yung buhay. So, yun na. Tapos, nag-iisip pa rin ako. Nagdasal ako na sana walang masaktan, na sana hindi matuloy yung mga panggugulo na gagawin. Kasi yung hindi natuloy na panggugulo nung nagrally yung mga iglesia ni Cristo, hindi sila makapasok noon sa Malacanang kasi sobrang barikada. Nagulat sila dun na ready nakabarikada yung palasyo. Hindi naman lumusob ang INC. Ang INC nasa Luneta lang. Tapos ilan lang yung umattend na DDS, yung mga retarded of militars, di ba? Retarded. Hindi yun natuloy. So itutuloy yun. Retarded militars. Gaya-gaya kayo ha. Sa akin nagsimula yan ha. Bukas. Kasi bayad na yung mga yan yung mga manggugulo, yung magbahagis ng molotov, bombs, yung mga Muslims, ibang Muslim, tapos nadagdagan pa yan ng mga communist, Tignan natin. Yan. Submarine ng So, eto na. Paano ba nagsimula yung gulo na yan? Bakit ba yan nagsimula? Bakit si Amy ay panig sa mga Duterte? Gayong tayong lahat, ang paniniwala natin na blood is thicker than water, kung ano may nangyayari na yan, syempre, mas mag-aano pa rin kay Amy yung pagiging kapatid na pinaniwalaan ko hanggang sa bago siya magsalita sa stage ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ko talaga napagtanto na hawak na nila si Amy. Kahit na alam ko naman na si Amy ang pinahawakan ni Duterte sa Northern Luzon ng Pogo. Yung mga Pogo nung panahon. Bali pala si Amy, mga kababayan, lumaki sa farm. Lumaki pala sa farm si Amy. Oo, sige. Ni Digong at hanggang sa naging presidente na si BBM ay hawak ni Amy Marcos. Si Amy Marcos po, bukod sa nakakakuha siya ng Pogo money dahil hawak niya nga ang Northern Zone Pogo, ay meron din siyang Pogo. Marami siyang Pogo sa Northern Luzon, sa mga buildings, at ang umahawak niyan ay ang kanyang mga anak. Maraming pictures na nagkalat. Ilabas natin yung mga pictures na nagkalat sa susunod. Sige. Na mga Pogo, anong kasama niya, Pogo Honors. Meron pa silang dalawa ni Alice Guo na yung picture nila, isasabihin mo ng... Well, kasi mga kababayan, ito yung Pogo po kasi, mga ka-streetwise, nung pinapasok po yan ni Digong sa Pilipinas, bago makapasok yan sa isang lugar, dumadaan po talaga yan sa LGU. So ganun yun. No? So,
pwede, pwede ba yon na ganun ba? So, syempre, ang kailangan, ako naniniwala ako kay Pebbles, no? Pero syempre, para mas lang paniwalaan siya ng mga tao, kailangan niya ng evidence dito. Well, sabi niya naman, maglalabas naman siya ng evidence. Pero ngayon na, it makes sense ba na kasama yung mga anak? Tandaan po natin na yung mga anak nga po ni Amy Marcos is LGU din po yan. No, provincial government pa nga yan ng Ilocos Norte. So, ang Pogo po, pag pumasok kayo sa isang lugar, dapat po may basbas po yan o pinayagan ng provincial government at saka ng LGU. Ganun yan dati. Yung mga anak po ni Amy Marcos, LGU po at saka provincial government. Governor ata yung isa, di ba? Oo. Sige. Tuloy. Hindi nila first time nagkita yun, yung sa loob ng kotse. Makikita mo talaga doon na may pinagsamahan na sila. Matagal na sila magkasama. Tapos, ganito kasi yan. Yung alam kong info, ang nakalagay doon is... Mga babae, naalala ko pa pala, oo. Naalala nyo nung nagsalita si PBBM na yung sinabi niya sa sauna niya na ang Pogo ay papatigil na. 2023 ata yun, di ba? Naalala nyo ba yun? Di ba nagpalakpakan lahat ng mga congressman nun? Nagpalakpakan lahat ng mga senador nun? Bukod tanging si Amy Marcos po, hindi po pumalakpak nun. Pressman nga kung naalala nyo yun, kumalat yun eh. Kumalat yung picture na yun eh. Yung video na yun eh. Di ba? Close sila ni Harry Roque. At ang tawag ni Harry Roque sa kanya ay super ate. So ang ginawa ko ngayon, gusto ko kasi may ebidensya. Dahil nagalit si Harry Roque kay Amy, di ba? Itong nakaraan, wala daw siya tiwala kay Amy. Tapos tawag sa kanya super ate. So naghanap ako ng ebidensya na o resibo na tinatawag niyang super ate si Amy. Nakakita ako ngayon. Pero nga pala, ang pinaka-latest, abay dun sa 12 kandidato ng administrasyon, yung kanilang bagong Pilipinas Alyansa, abay dalawang nagsabi na sila ay tatakbo bilang independyente. Isa na dyan, si Super Ate to the President, okay? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos at pangalawa, si Senator Ping Lacson. Well, Ayan, di ba? Nakita niyo na, naghanap ako ng resibo na ang tawag sa kanya is super ate. So meron. Magachika talaga sila ni Roque sa Pogo. Magachika si Amy at saka si Roque. Kailan lang sila nagkatampuhan nung pinipilit kasi nila si Amy na magsalita na adik si BBM. Alam ko yan. Time pa lang na binabatikos ko si BBM. Nagagalit si Maharlika noon. Bakit ayaw sabihin ni Amy na bangag at gumagamit si BBM? Yun yung time na nag-uumpisa na si Sara na batikusin si BBM. Yung marami na siyang sinasabi, papapugutan niya ng ulo, yung tapos yung ipatatapon yung bangkay ni Fem sa WPS, tapos hindi man lang tayo makarinig ng reaksyon from Amy, di ba? Yan kasi talaga yung dahilan. Magkakasama po silang lahat sa Pogo. At eto ang aking report dyan. Saka ko na ilalabas sa inyo yung talaga pang mga iba pang reports na may kinalaman sila sa Pogo at mag-partner talaga silang dalawa na tatakbo sa 2028. Dahil mauubos na, magte 10 minutes na naman, kailangan ilabas ko na. Ito yung mga informasyon. Ito. So, ayon sa aking ayon kay Charlie. Together with Harry Roque, Senator Amy has been associated with Pogo ever since. Pogo operator siya in Northern Zone. Chinese Pogo operators used to call her Super Ate. That's why Roque is fondly calling Senator Amy as Super Ate also. Karapatan ni Senator Amy yan kasi yan yung usapan nila ni Duterte at Sara. Part yan ng Sarami 2028 sa Pogo kukuha ng pondo. Tingnan nyo mga kababayan, nakakatakot pala talaga to, no? Pag si Sara pala naging presidente, balik po ang Pogo sa Pilipinas. Balik ang Pogo, malamang ibay na yung pangalan. Pero balik po ang Pogo sa Pilipinas. Kasi malaking pera pala talaga yung kinukuha nila dyan, no? Yung kinukubra nila dyan.
Di ba? Oh, saan na ba yun? Ayan, sige. Para sa 2028, tatakbong presidente si Sara at VP si Senator Amy. Kaya kanya ang right sa Pogo as agreed with Duterte and VP Sara. Bukod sa siya ang author ng Pogo Law, Pogo owner din si Senator Amy. Mga anak niya ang nagmamanage ng Pogo Centers. Ano ba yung author ng Pogo Law? Tingnan ko nga kung totoo yun na. Alam ko yung Pogo Law, yung ano yan 2021 yan eh. Yung pagtax ng Pogo tax 2021. Wait lang, hanapin ko author. Si Cayetano. Wait lang, ito nakalagay dito. Well, si Amy, pero hindi lang si Amy mag-isa. May mga kasama po siya dito. Oh, si Amy, si Pia Cayetano. No. So sige, hanapin ko to, i-research ko to, pero tama yung sinasabi niya. Tama. Dami ang Pogo sa mga business buildings, nagkalat, madami din photos, nagkalat na honor si Senator Amy ng mga Pogo. Senator Amy authored the law that legalized Pogos, and as a result, she has been called a Pogo Queen. Kaya madami siyang hawak na Pogo operators. Meron siyang monthly, pati si Sara. Nung sinabi ni BBM na bawal na Pogo without consulting Senator Amy dahil siya ang author ng Pogo Law at alam ni BBM madaming Pogo si Senator Amy, galit na galit si Senator Amy kay BBM kasi madami siyang new investment sa Pogo. So the truth is, Pogo ang reason kaya sobrang galit ni Senator Amy. Ang sinasabi ko, di ba? Nung binanto ni PBBM yung Pogo nung SONA, nagpalakpakan po lahat. Si Amy hindi siya pumalakpak. Ano yun isa yun sa mga standing ovation ni PBBM nun eh. Di ba? Yung pinaka-last part, sabi ni PBBM, regarding this day, the Pogo is banned. Puta, standing ovation yun. Palakpakan, pati si Rizal Ontiveros, na kritiko ni PBBM, pumalakpak, tumayo. Si Amy po, no reaction. Nakaupo lang. Akala ko nung una nainggit lang, yung pala, according to Pebbles, sangkot pala sa Pogo. Di ba? Kay PBBM. Malaki ang nalugi sa mga investments niya, naipit siya sa mga investors niya na Chinese at Koreans at nawala ang monthly niya na 15 million mula sa mga Northern Luzon Pogo operators, pati monthly ni BP Sara. Ayan nawala. Sobrang nasaktan si Senator Amy kasi walang respeto sa kanya si BBM dahil alam ni BBM siya ang author ng Pogo Law at hindi man lang siya kinonsulta. Walang pag-uusap, bastusan, kaya talagang bastusan na ang laban ni Senator Amy sa kapatid niya. Asawa daw ni BBM ang nakikinabang. Kaya hindi inggit kay BBM ang dahilan ng galit kundi Pogo talaga. Nakakahiya lang kasi yung Pogo ang puputok sa media. Kaya galit si Senator Amy kay PBBM. The truth, 100%. That's the truth, 100%. Diyan siya kumukuha ng parte ni BP Sara monthly from the gates sa Pampanga. Ito, pinost ko to. At sa Thunderbird, sa San Fernando, La Union, at yung mga Pogo operators na galit kay BBM ay ang sinasabi na nagpopondo para matanggal si BBM para Naputo na yung video. Pero by the way, at least you get the point, no? So ngayon, so syempre ito, pasabog na naman ni Pebbles to eh. Diba? So ang kailangan natin dito, more details pa dito sa sa mga binabanggit ni Pebbles. Oo. So, pero sa ngayon, it makes sense. Di ba? Sa ngayon, it makes sense. No, pero, abangan natin. So, yun mga babae, so kayo po, na masabi nyo nga po dito sa bagong pasabog ni Pebbles. Matindi na. O, kaya nga dun sa mga tingnan nyo, kaya nga ako eh. Nung si Pebbles nga po, nung sinabi niya na, siya po, di ba yan? Ito, kukwento ko lang, no? Wala namang kwentang topic to, no? Pero, kukwento ko lang. Nung pagkatapos po ng eleksyon, magkakasama po kami lahat. PBBM supporter, tsaka mga DDS. Oo. Yan, sila Mark Ramos, yan, kasama namin yan. Tapos, nung nagkaroon nga po ng hatian, nahati na. Kumbaga, DDS, PBBM supporter, nahati na. Oo. Si Pebbles po, napunta po yan dun sa kabila. Nag-DDS yan eh.
Pero eventually, nakita niya po talaga yung bulok. So, lumipat po ulit, bumalik sa atin. Di ba? So, meron po kasing ano dyan, nung pagbalik nga po ni Pebbles dito sa kampo natin, maraming nagalit. Maraming hindi matanggap kasi grabe din talaga yung paninira ni Pebbles kay First Lady tsaka kay PBBM noon. Pero ako po yung isa sa mga unang tumanggap. O sabi ko, hindi, okay yan si Pebbles. O, kahit na naging DDS yan dati, naging magkibigan pa rin kami yan. Tsaka tingin ko naman mukhang willing naman siyang itama yung mga pagkakamali niya. Ay, ang ginagawa niya nga ngayon. Di ba? Tinatama niya na pa yung pagkakamali niya. O, di ba? So, yung dati pa mga skeptic, dati kay Pebbles, ngayon po naniniwala na rin po sa kanya. Pero merong isa. Oo. Isa. Na siniraan si binirabira si Pebbles. Ang problema, no, nung binirabira niya si Pebbles, okay lang si Pebbles birahin eh. Yun nga lang po, nandamay po ng mga taong wala namang kinalaman. Oh. Ano alam nyo nangyari? Yun, may demanda. Oh. Kaya, nililista ako. Nagtatanggol ko ang mga Marcos. Oh. Nililista ako. Kaya ako na demanda? Kasi pinaglalaban ko si First Lady. Ano bang ginagawa ni Pebbles ngayon? Sino kaya mas may kwenta? Si Pebbles o yung ano na yon? Oh. Kung inutil ka nga eh. Ay, naku. Ako ko ba, no? Hindi yun. Natawa nga lang ako, no? So, ganun po talaga, no? Kailangan po dito sa pagbablog minsan, kailangan din natin pag-isipan yung mga kilos natin. Hindi pwede puro emosyon, hindi pwede puro realista ako. Ang problema, malapit ka na makulong. O, makukulong ka na. Malapit na. Ako na nga lang naawa sa totoo lang, ako na lang naawa sa kanya eh. O, naawa nga ako sa kanya kasi una sa lahat, kawawa naman talaga siya pag siya nakulong. Oo, kinakausap ko nga yung nagdemanda na, sana naman, i-consider mo naman na sana maayos to para hindi po siya makulong. Kawawa naman. Yung tanga, mga kababayan, di ba gumawa ng isang bagay na lalong kinapahamak niya? Pati lang ako nainis, tuluyan nyo na yan. Oo. Hindi na, wala nang awa-awa sa akin. In the first place, dapat siya magpakumbaba kasi siya nagkamali. Oh. Ngayon, sinong mas may kwenta ngayon? Si Pebbles o ikaw? Oh. Putas, ito si Pebbles, mga kababayan. Nagtatago na kung saan-saan kasi may banta sa buhay. Ikaw naman, sip-sip ko ng sip-sip kung anong makukuha mo sa gobyernong ito. Tingnan mo ha, humingi ng pera pang abogado, humingi sa gobyerno. Una pinagbigyan, sa totoo lang, pinagbigyan. Nung hindi pinagbigyan, nagalit, inaway. Samantalang dati, love na love niya yan eh. Love ko yung tao na yan. Ganun siya. Kasi tinutulungan siya sa kaso niya. Nung natigil, yan, walang kwenta yan. No, ganun na siya ngayon. Paano ngayon? Mawalan ka rin ng abogado na naman ngayon. Yung abogado niya ngayon, Pau. Oh. Paano kumikita ka pala, vlogger pala siya, oh. Oh. Kumikita ka pala diyan more than minimum wage ka. Tapos nakapaw ka? Oh. Ayari ka ngayon. Oh. Hindi niya kasi alam na dati, isa ako sa mga sila kukumbinsi doon sa tao na i-consider mo naman yan kasi kawawa naman. Di ba? Kawawa. Talagang inaano ko talaga na wag nang ituloy yung kaso-kaso na yan. Merong ginawa sa akin na hindi ko talaga nagustuhan. Di, tuloy. Wala. O kasama tuloy ako ngayon. Dami ko na sinabi. Si Maui yan. Si Maui. Ano sila ngayon? Pinangalanan ko na si Maui po yan. Akala ko, hindi pa tapos to. Ongoing yung kaso. Oo, ongoing yung kaso. Pasa nyo sa akin yung video na to para maganda. Kung kilala nyo si Maui. Si Maui. Hindi kasi, siyempre, di ba, alam nyo naman yung kaso sa Pilipinas, inaabot ng taon yan. Ongoing yung kaso ngayon. Hindi pa siya tapos. Siyempre, kaya siya tahimik.
Kaya kaya tahimik both sides. Bawal pag-usapan yung kaso. O, bawal pag-usapan yung kaso. O. Eh ako, di naman ako involved sa kaso na yun. Kaya, okay lang sa akin, di ba? Okay. Oo, si Maui yun, si Maui. Oh. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, ano, masabi nyo nga po dito, no? Diyan po sa, ano, kung sino yung naisip mo, yun na yun. Oo, sinasabi ko lang si Maui. Oo. Kung sino po yung iniisip ninyo, yun na yun. Sinasabi ko lang si Maui kasi nga po, hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan, hindi ako pwedeng magbigay ng clue kasi nga po, nasa korte na po yung yung kaso. Ongoing po siya ngayon. May hearing ata sila itong this coming weeks ata. Oo. Kaya yun. So next topic tayo. Walang kwenta pag-usapan yan, no? Kasi naalala ko lang kasi mga kababayan, no? Kasi talagang si Pebbles kasi, 'di ba? Ang laking tulong po niya ngayon sa PBBM admin. Tapos itong bida-bida na to, gusto siraan si Pebbles, tapos ang totoo naman palang dahilan, personal niya palang buhay yun. Tinira ko niyan. Ginagamit niya si First Lady Lisa Marcos. Oo. Kaya yun. Di ba? Hindi. Kasi naawa ako kay Pebbles eh. Alam niyo, nag-usap kami niyan ni Pebbles. Na minsan sinasabi niya lang na okay siya. Pero sa totoo lang po, hirap na po yung Ali. Kung saan na po nagtatago yung Ali. Ali. Mami Pebbles ko yan eh. Oo. Si Miss Montreal pala ito. Kilala ni Miss Montreal ito. O, kilala mo yan, Miss Montreal. Oo. Miss Montreal pala to eh. Kilala mo siya. Oo. Ikaw pala yun eh. Kilala mo yung sinasabi ko. Updated ka dito eh. Di ba biglang tumahimik, di ba? Kaya tumahimik yung issue na yan kasi nga po, nasa korte na. Oo. Kasi naalala ko lang po talaga si Pebbles kasi talaga, no? Nahirap na hirap po yung Ali ngayon. Puta, may grave threat po yan. Akala nyo, biro lang yung grave threat sa kanya. Nalaman po yung bahay ni Pebbles sa Tondo. Pinadalhan po ng ng bulaklak pampatay. Oh. Tapos sabi ni Pebbles, wala, okay lang yan. Hindi naman nila ako okay, tama, kinabukasan nagtago si Pebbles. Oh. At ang nakapagtaka dito, nalalaman po kung saan nagtatago si Pebbles. Tapos, ang mangyayari dito, syempre, nagugulat naman yung Ali. So, paano nalalaman na nandito ako sa lugar na to? Nag-abroad na nga, alam pa kung saan bansa siya. Nililigaw na nga namin eh. Nalalaman pa rin kung saan bansa siya. So, ibig sabihin, baka may chuchu sa loob. Oh. Kaya, pero, besides that, mga kababayan, kahit po sa may mga pagbabanta po dyan sa buhay ni Pebbles, ayan pa rin siya, tinamang ginagawa niya ngayon. O, nag-expose pa rin ng kung ano-ano. Nag-expose pa rin. Ngayon. O. Kaya sa akin, napaka-unfair nung ginawa niya kay Pebbles. Tapos sa palalabasin niya, siya pa yung biktima. Come on. O. Dapat di siya magtiwala sa mga kaibigan niya. Alam niyo si Pebbles madali magtiwala. Well, hindi ko naman sinasabi na isa ako sa mga pinagkakatiwalaan ni Pebbles. Pero close kami. Close kami niya ni Pebbles. Close kami niya, no. Pero, ganun talaga.